Hello, magandang araw po sa ating lahat. Nandito na naman ang inyong kusinirang probinsyana. I-flex ko pala sa inyo ang aking lulutuin. Kangkong po ito. Adobong kangkong na may oyster at tokwa. Ito lang po ang sahog niya. Inisa ko na pala dito yung bawang. Hintayin lang natin nga medyo brown bago natin ihulog ang katawan ng kangkong. Dahil brown na po, hinulog ko na po yung katawan ng kangkong or tangkay niya. Kasi ito talaga ang matigas, kaya kailangan nating lutuin mabuti. Isunod ko na pala ang tukwa. Itong tukwa na to guys, hindi ko nahiwa ng mabuti. Kasi nasira po yung kutsilyo namin. Sa kutsara ko lang po inihiwa. Haluin lang ng mabuti hanggang maluto siya. Ayun guys, sinuhulog ko na pala yung dahon niya at nilagyan ko na siya ng konting toyo at nilagyan ko din siya ng oyster sauce. At kung wala namang oyster sauce, pwede na po sugar. Konti lang po, pangpalasa lang. Pero mas masarap talaga yung oyster. Ihalo nyo po sa kangkong. Yun, lutuin lang po siyang mabuti. Pag naluto na po yung mga gulay, ay pwede na pong hanguin. Masarap po ito guys, masustansyang ulam. Luto na pala ito at pwede na pong hanguin at isalin ko dito sa plato para makakain na po kami. At ako lang pala kasi mamaya na po yung mga anak ko. Doon po sa probinsya, kung wala kaming ulam, ganito ang inuulam po namin. Dahil sagana po sa mga gulay doon. Itong mga kangkong ay sa gilid-gilid lang po ng palayan tumutubo. Kaya doon po kami nangunguha at libre po iyon. Dahil wala pong may-ari. At dahil po maraming kangkong, kaya marami po ang kumukuha doon. Ayun guys, nagkakape na pala ako dito. Ito pala yung kape ko. Gatas po siyang Bear Brand. Lalagyan ko po siya ng asukar at saka Nescafe stick. Masarap po ito nga kape. Ayaw ko po ng 3-in-1 kape kasi nang hapdi po ang sikmura ko. Kaya ganito nga kape ang hiyang po sa akin. Pati po yung mister ko, ganito po nga kape ang gusto niya. At masarap sa kape ang sobrang init at bagong kulo nga tubig. Naalala ko po guys, na maliliit pa lang po kami. Gising po namin sa umaga kung maraming kaning lamig. Ang gagawin po namin sa kaning lamig ay itughong. Alam nyo po guys kung ano yung tughong. Hindi ko nga alam kung anong tawag niyan dito. Basta yung kaning lamig, lalagyan nyo lang po ng tubig at asukal. Ito pala yung nabili ng asawa ko, ginataang puso. At ito yung ulam ng isa kong anak. Akin lang po ang gulay. Kain na pala tayo dito guys. Balik naman tayo sa tughong. Tinughong po ang tawag namin doon. Kaning lamig po yun guys. Ang kaning lamig po ay nilagyan ko po ng tubig at asukal. At pakuluin po yun. Ayun, pwede na po siyang kainin. Sarap na sarap kami noon guys. Pero pag wala naman kaming kaning lamig, kamuting kahoy lang po ang almusal namin. At minsan po, yung kamuting kahoy, yun nilalagyan namin ng konting kanin. Parang lugaw po. Kagaya po sa niluluto ko dati. Masarap na din po yun sa amin. Kain na po tayo mga guys. Sarap na sarap ako dito sa ulam ko. Ito talaga ang sikan yung favorite ko. Kasi ang first na favorite ko sa pagkain ay paksiw. At itong mga gulay. Kahit anong klaseng gulay, basta masarap lang po ang pagkaluto, ay okay na po yun. Thank you Lord sa mga pagkain at sa mga blessing. Ang importante po, yung magandang kalusugan. Ganito talaga ko kumakain guys. Nagkakamay po ako sa bahay namin. Hira lang po akong magkukutsara. Kasi laking probinsya nga po ako. Pero pagdadalhin nyo naman po ako sa mga sosyalan, ay pwede po akong magkilos pasosyal. Dahil po, tanghalian na naman ay magluluto na naman ako dito ng aming ulam.
Ito pala yung ulam namin guys. Maliliit lang po ito nga isda. Hinahati ko lang po sa gitna. At nagprito din po ako ng konting manok. Kasi mayroon po akong gulay. At nagluto din pala ako dito ng ginataang langka. Masarap po ito guys. Sobrang sarap. Lalo na po pag kumpleto sa mga ricado or maraming loya. Ang hinalo ko pala dito ay tinapa. Ang tinapa guys, tinanggalan ko po yun ng mga buto-buto. Kasi may mga buto kasi nung maliliit. At kumakain din pala dito yung mga anak ko. Kaya tinanggal ko na lang po para hindi po sila matitinik. Masarap po ito at mabango dahil pure po nga niyog ang hinahalo ko dito. Dahil luto na po ang langka natin, ihalo ko na dito yung unang piga, ang kakanggata. Para hindi po siya malabnaw. Kasi ang pangalawang piga lang kasi ang niluto ko sa langka. At hinuhuli ko po yung pure na gata. Guys, halo-haloin na lang natin uli. At bago natin timplahan, kailangan po nating tikman. Kasi yung tinapa natin ay medyo maalat na po siya. At konti na lang na asin ang ilalagay natin. Hintayin natin kumulo ng kumulo para maluto po yung gata. Pasensya na po kayo guys, sa paligid namin marami pong aso dito. Kaya nag-iingay po, nagtatahol kasi ang kapitbahay po namin ay nagpa-deliver ng gas. At may paksiw din pala akong niloto. Nako, sobrang bango po nito kasi kumpleto sa mga ricado. Hindi tinipid. Yun kasi ang nagpapasarap sa ating niloloto. Mga ricado. At nalimutan ko pala pag-on ang rice cooker. At luto na guys. Luto ng ating kanin. Kain na po tayo. Masarap na masarap ang ulam namin. Laging gulay. Masarap po ang gulay. I-partner natin sa paksiw na isda. Ito na pala si Sugar Daddy. At yung mga anak ko. Nagmadali na pala silang kumain dito kasi kakain na naman kami ng ice cream. Dahil daw mainit ang panahon kaya bumili ng ice cream si Sugar Daddy ko. Ayun, nakahanda na po yung mga baso. Wow, flavor chocolate po ito. Bagay to sa mainit na panahon. Magpapalamig muna tayo ng ulo. Matigas po siya kasi naka-frozen. At syempre ito talaga ang masarap sa ice cream. Pangit naman po yung malambot na ice cream, di po ba? Kaya lang matigas sandukin at matagal ako nakakuha. At yung iba kong mga anak ay naghihintay na po. Kaya minamadali ko na talaga. Gustong gusto na nilang kumain ng ice cream. Ayun guys, kain na po tayo ng ice cream. Nagyayelo pa ang aming ice cream dito. At ngayon, simot na po. Parang may magic. Gustong gusto po ng mga anak ko to. Kaya wala pa'y kalahating oras ay simot na. Thank you for watching. And God bless po sa ating lahat. Sana pagpalain tayo ng ating poong may kapal.